Simula kasi nung nagtinda ako, talagang hanggang ngayon, pag dumadaan talaga ako dyan sa Quiapo Chart, talagang pinagdadasal ko talaga na sana yung blessings at saka sana hindi ako pabayaan ni Lord. Para marami pa akong taong matulungan at saka siyempre family ko, mga taong umaasa sa tindahan ko kasi may mga kasama din ako dito na maasa sa sahod nila, may mga pamilya, may mga anak. So nabubuhay kami dito, pinagdarasal ko kung kay God na sana tuloy-tuloy ang buhay na ganyan. Normal naman talaga na nakakapagod, sa lahat naman trabaho nakakapagod, pero kailangan talaga hindi tayo susuko. Kailangan talaga ituloy lang natin kasi kung susuko tayo wala tayong makapala. Kailangan lang gawin natin, talagang sipagan lang natin ng siguro trip din na sipag. Kasi kung hindi ka magsisipag, hindi mo may bilhin lahat ng gusto mo. Ako sa pagpaparis 1 year na siguro, 1 year naman kit. Oo, pero sa lahat ng diwata ako lang mahitsura dito sa amin. So yun lang, maraming salamat sa Panginoon dahil hindi na ako pinabayaan talaga. Dito ako gumanda, kaya ito ang pinagpatuloy ko. Actually marami na ako nasubukang tinda, pero dito talaga ako gumanda sa tinda na ito, kaya pares ang pinili ko. Wala yan sa kasarian ng pagpaparis, basta ang importante lang talaga, mag-discarte ka. Kasi ako, tinamo sa kasipagan ko, dati nasa ilalim ako ng tulay. I'm proud to say na sabihin sa inyong lahat na nakabili ako ng sasakyan, may bahay ako, dahil sa kasipagan ko. Magbubunga naman lahat ng yan. Sana maranasan nyo din yan. Isa na namang trending na kainan ang dadayuhin natin ngayong araw na to. Malapit lang yan sa SM Mall of Asia. Wala nang iba kundi ang Diwata Pares na talagang maingay pa din sa social media dahil sa dami ng taong kumakain dito. At kapag pupunta na kayo, kapag nandito na kayo sa SM Mall of Asia, bagtasin nyo lang itong Jokno Boulevard malapit sa GSIS Theater. At ayun, makikita nyo kagad ang napakahabang pila. And guys, para sa highlight po ng vlog natin ngayon, alamin natin or titikman natin yung bago niyang product, yung buto-buto ng baka and yung chicken. So tingnan natin kung sulit ba sa presyo at kung masarap. Tara, let's go! At para nga pala sa mga hindi pa nakakakain dyan, ganito po ang sistema kung kakain kayo. Kailangan nyo lang muna pumila para makuha nyo kung ano man yung order na gusto ninyo. May pila sa pares, may pila din sa chicken, at may pila din para sa buto-buto ng baka. Pagkakuha ninyo ng order ninyo, diretso na po kayo sa loob. Tapos ipakita nyo lang yung maliit na cardboard na may nakasulat na number. Yun po ay pakikita ninyo kapag i-claim nyo na yung only rice tsaka yung soft drinks na kasama ng order ninyo. At para sa inyong kalaman, ituturo ko lang kayo at ipakikita ko sa inyo kung saan ninyo i-claim ang inyong soft drinks at ang only rice. Alam nyo po ba na bawat istasyon ay may kanya-kanyang mga nakapwesto? May para sa take-out, may para sa tagabigay ng only soup, at para naman sa tagatakal ng only rice. Grabe, sobrang dami talaga ng tao. Alas 12 pa lang ng tanghali, halos punuan na. Pero ang kagandahan nito, mabilis naman ang turnover ng mga kumakain. Kasi nakakahalata din yung iba kasi alam nila marami pang kakain. Kaya pagkalanok ng order, umiiska po din agad sila. Nakakabilib nga talaga itong si Diwata. Kahit napatalsik siya sa una niyang pwesto, hindi pa rin siya talaga sumuko. At talaga namang hindi mapipigilan ang pangarap ng lola na yumaman. Napakalawak nga talaga ng pangalawang pwesto ni Diwata. Malawak na ang parking ng mga motor, ganun din sa mga 4 wheels. And guys, FYI lang kung sakaling may dala kayong mga sasakyan, may bayad na 20 pesos para sa motor at 30 pesos naman para sa mga 4 wheels. At paalala lang po sa mga kakain na huwag po kayo magpapark ng sasakyan nyo sa kalsada dahil siguradong matutow yan kapag nadaanan ng clearing team. And still, para sa business hours po nila, 24 hours po sila, at ito po yung garahehan na nirerentahan ni Diwata. At ito na, para sa mga hindi nakakaalam sa produkto na binibenta nila, meron sila ditong Paris Overload na 100 pesos, may only rice na at may only soup at isang soft drinks. Combination po ito ng bagnet at chicharong bulaklak. At para naman dun sa napakalaking hita ng fried chicken na kung tawagin nila ay chicken, 100 pesos lang, only rice na, and may kasama ng soft drinks. At para naman sa bago nilang product na kung titingnan mo ay parang beef pork chop na kung tawagin ni Diwata ay beef buto-buto, nagkakahalaga po yun ng 160 pesos, only rice na at may kasamang soft drinks. Only soup na po yun. Pwede po kayong mamili kung sabaw ng bulalo or sabaw ng pares. Medyo marami na rin naman yung tipak ng baka na nakalagay. Sa tingin ko, good for 2 na rin po ito. Alam nyo po, pag kumain kayo dito, dapat cowboy kayo at hindi po uso dito yung pasyala-syala dahil iba't ibang tao ang makakasabay ninyong kumain. At kung di pa kayo satisfied sa timpla ng sabaw nila, meron din sila dito mga condiments na pwede nyong ihalo sa mga ulam ninyo. Meron ditong chopped spring onion, garlic bits at chili paste na siguradong magpapasarap sa sabaw ninyo. Habang inaantay ko yung mga orders ko, pinagmamasdan ko ang preparation nila ng food. And wala naman ako nakikitang substandard sa mga ginagawa nila at naka-hand gloves naman sila habang piniprepare nila yung mga pagkain. At syempre, street foods to, hindi to kagaya ng mga social na pagkain na makakain ninyo sa mall. Kaya nga po, inuulit ko, bawal po dito ang pasosyal at nakikita nyo naman kung ano ang setup nila. Kaya kung gusto nyo makatipid at ma-experience ang kapangyarihan ni Diwata, tikman nyo na. Medyo may kalayuan nga lang talaga kapag lalakarin nyo from Mall of Asia papunta sa pwesto niya. Highly recommended talaga kung dadayo kayo dito may dala kayong sasakyan dahil medyo may kalayuan din talaga kung lalakarin ninyo. Sa tingin ko nga malapit na sa PICC to. Yung venue nga pala ng kakainan nyo medyo mapuno at FYI lang po wala pong CR dito. At ayan na, available na po yung orders natin. Pero
Pero hingi muna tayo nitong sabaw ng beef buto-buto. At ang pinili ko ay itong sabaw na pinagkuluan ng beef buto-buto. Medyo clear ang sabaw niya kung ikukumpara nyo sa sabaw ng pares at unlimited din po ito. So ano pa nga bang inaantay natin? Kainan na! Welcome po dito sa kaharian ng Diwata Paris Overload. Ang dating binugbog, ngayon dinudumog. Dito lang po yan sa Jokno Boulevard, malapit sa Mall of Asia. At ang landmark ay GSIS Theater at malapit lang sa Senate of the Philippines. At para sa mga pagkain feature natin ngayon, ang una sa listahan na itong beef buto-buto. Naangkat ay kala mo ay beef chop na nagkakahalaga ng 160, only rice na, only soup at may kasama ng soft drinks. Tapos kumuha din tayo ng chicken na napakasosyal ang pagkakabigkas. Feedback ko lang para dito sa nilagang buto-buto ng baka parang normal lang naman ang lasa. Yung tipong natural na flavor ng baka kapag nagpakulo ka. Gaya ng asin, bechin at nor beef cubes. Medyo maninipis ang cut ng karne at malambot din naman. At sabi daw ni ate, mahigit 3 oras daw nila itong pinakukuluan bago bitawan sa mga customers. At para po sa mga hindi pa nakakatikim, wag po kayo masyadong ma-hype dahil sa dami ng taong kumakain. Dahil pagdating po sa lasa, hindi naman sobrang sarap. Para lang siyang normal na kutkutin na nag-elevate lang kapag hinaluan mo ng mga pampalasa gaya ng mga condiments na yan. Pagdating sa portioning, okay na to para sa isang tao kung lalaki ang kakain. Pero kung babae, siguro good for two na to. Pwede na din sa 160 kasi nga only rice na siya at may kasama na ring soft drinks and only sabaw na din. At ang masasabi ko naman sa chicken, kalimitan sa siniserve nila dito is leg part. Talagang malaki din dahil kasama na rin yung thigh part. Sadyang malalaki talaga ang servings nila. Not bad na para sa 100 kasi nga only rice na, only soup at may kasama ng soft drinks. Pwede rin po kayong humingi ng sabaw, huwag kayong mahihiya. Nang matikman ko to, para sa akin, hindi ganun ka-marinated yung chicken. Yung tipong parang bechin at asin lang ang pinang-marinate. Yung breading naman, plain harina lang ang lasa. At walang masyadong nilagay na flavorings. Pero okay na din kasi hindi naman lahat ng tao mahilig sa malasa. Ganun man kasimple ang timpla ng mga produkto ni Diwata, ang nakakatuwa lang, talagang sinusuportahan siya ng mga tao. At masaya silang kumakain. Gaya ng pamilya, riders, bikers, at kung sino-sino pa. Kaya guys, magpapahuli ka ba? Ikaw na lang hindi nakakapunta. Kaya kung curious ka, daanan mo na. Magbaon ka nga lang talaga ng mahabang pasensya dahil siguradong mapapalaban ka dahil sobrang haba talaga ng pila. Isa lang sa napansin ko, medyo delayed yung luto nila ng manok. Dahil sabi ng nagluluto, talagang wini-well done daw nila ng kulang-kulang 30 minutes para siguradong hindi bloody ang pagkakaluto. Yung sabaw ng pares, wala namang espesyal. Parang regular na sabaw ng pares lang na titikman nyo sa kanto. Ganun na ganun po ang lasa. Nag-enjoy naman ako sa pagkain at nabusog naman ako. Pagdating naman sa dining area, medyo crowded lang talaga pero makakakain ka din naman. Ang napansin ko lang talaga, wala silang CR. Kasi para sa akin, sa ganun karaming tao, dapat nagpo-provide sila ng CR. At isa pa sa napansin Boss, tanong ko lang, magkano parking ng motor? Dahil sa ako pa rin naman nagtiwala. Pwede sa mga 4 wheels. Sa ganun karaming tao. Share na rin. Pakonsuelo na lang niya sa mga customers niya yun. So yun po ang aking honest review sa dining experience ko nung kumain ako sa Diwata Pares. Wala pong dagdag bawas yan sa review na sinasabi ko. Ang sa akin lang, magkaroon kayo ng konting idea if ever na interested po kayong kumain dito. Guys, hanggang sa muli, ito nga pala si Kuya Frank na lagi nagpapaalala sa inyo. Ingat po kayo lagi, silang kayo in good vibes, and I hope nakatulong ang vlog na to para sa inyong masayang pag-food trip. Hanggang sa muli, bye-bye!